Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Alan. Hindi ko po tunay na pangalan. 25 anyos. Gusto ko lang ikwento ang naging karanasan ko dahil alam kong marami ang matututo dito. Lalo na sa mga kabataang kagaya ko na naging mapusok. Sana po, mabigyan niyo ito ng boses sa channel ninyo. Sisimulan ko po ang kwento ko nang mapadpad ako sa Maynila para maghanap ng trabaho. Sanay ako sa hirap ng buhay sa probinsya, kaya kahit anong klase ng trabaho, pinasok ko. Sa tulong ng isang kakilala, nakahanap ako ng trabaho bilang houseboy sa isang malaking bahay sa isang subdivision sa Green Hills, San Juan. Simple lang ang trabaho, linis, dilig ng halaman, at pag-aalaga ng mga alagang aso ng mga amo ko habang sila ay abala sa negosyo nila. Doon ko nakilala si Ma'am Olivia, isang byuda na nasa late 40s na. Maganda pa rin siya sa kabila ng kanyang edad. Kita sa mukha niya ang pagiging disente, sopistikada at ang pag-aalaga niya sa sarili. Mula sa una naming pagkikita, hindi ko siya tiningnan ng may mali siya. Isa siyang amo na mabait at maayos makitungo sa akin. Hindi siya tulad ng ibang amo na mababa ang tingin sa mga kasambahay. Dahil sa kabaitan niya, magaan ang loob ko sa kanya. Pero sa kabila ng pagiging maayos na amo, napansin kong madalas siyang malungkot. Naalala niya siguro ang yumao niyang asawa. Ang tanging kasama niya sa bahay ang anak niyang si Trina na nasa edad 21 pa lang. Matanda lang ako ng 3 taon. Isang tipikal na dalaga si Trina. Palakaibigan, palabiro at walang arte sa katawan. Sa kabila ng pagiging mayaman nila, hindi siya yung tipong mayaman na suplada. Sa halip, parang barkada lang ang turing niya sa akin. Madali akong nakibagay sa kanila. Naging bahagi na ako ng bahay nila hindi lang sa pagiging houseboy. Minsan kapag tapos ng trabaho ko, isinasama ako ni Trina sa panonood ng TV sa sala. Naging palagay ang loob ko sa kanya. Lalo na't hindi niya ako trinato na parang tauhan lang. Parang magkapatid o magkaibigan lang ang turingan namin. At dahil doon, naging madali ang trabaho ko. Pero hindi ko alam na sa loob ng bahay na iyon, may mga bagay palang magbabago nang hindi ko inaasahan. Ang respeto at tiwala na inakala kong panatag ay unti-unting magiging dahilan ng gulo sa buhay ko. Hindi ko akalain na ang simpleng trabaho ko bilang houseboy ay magiging simula ng isang komplikadong kwento ng tukso at desisyong magpapabago ng buhay ko. Nagsimula ang lahat ng mapansin kong palaging nakatitig sa akin si Ma'am Olivia. Sa umpisa, hindi ko ito binigyan ng mali siya. Inisip ko na baka ganun lang talaga siya makitungo. Pero habang lumilipas ang araw, napapansin kong iba ang tingin niya sa akin. Parang may kung anong gusto siyang ipahiwatig. Isang gabi, habang inaayos ko ang hapagkainan, napansin kong lumapit siya sa akin. Nakarobe lang siya at halata sa kanyang kilos ang kumpiyansa. Alan, pwede ka bang makausap? Tanong niya sa malambing na tinig. Umupo siya sa sofa at itinuro ang pwesto sa tabi niya. Umupo naman ako doon. Nag-aalangan pero hindi ko magawang tumanggi. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay niya sa braso ko. Ang init ng kanyang palad ay tila dumadaloy sa balat ko. Alam kong matagal ka lang nandito sa bahay at napansin ko namang napakabait mong tao. Bulong niya habang nakatitig sa akin.
Hindi ko alam kung paano ako napadpad sa sitwasyong iyon. Pero nang lumapit siya sa akin, naramdaman ko ang banayad na samyo ng kanyang pabango. Naging mabilis ang mga sumunod na sandali. Naramdaman ko ang kanyang paglapit, ang paghaplos ng kanyang kamay sa aking pisngi. Wala akong nagawa kundi mapalunok ng lumapat ang kanyang malambot na labi sa akin. Nagsimula ang lahat sa banayad na halik, puno ng pananabik at init. Hindi ko inasahan ang ganitong pakiramdam mula sa babaeng mas matanda sa akin. Ang bawat galaw niya ay puno ng karanasan. Alam niya kung paano paamuhin ang isang lalaki. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa aking likod. Dahan-dahan, tila ninanamnam ang bawat sandali. Hinila niya ako sa kanyang kwarto. Sa loob ng silid, mas lumalim ang koneksyon namin. Puno ng pananabik, pero may halong respeto pa rin. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aanyaya, at sa bawat haplos ng kanyang mga kamay sa aking katawan, mas lalo akong nadarang sa init na hindi ko inakalang mararamdaman ko. Ang kanyang mga labi naglakbay sa aking balikat, sa aking dibdib. Banayad, puno ng lambing at pagsuyo. Ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw ng tingin. Animoy tinatanong ako kung gusto ko ba ang nangyayari. Sa gabi ngayon, para akong nilamon ng kanyang init at pananabik. Isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan noon. Sa pagitan ng malalalim na paghinga at mahihinang ingay, ramdam ko ang kanyang braso na humihigpit sa akin. Isang gabi na puno ng damdamin, ng pagkasabik. Nang bumagsak kami sa kama, pakiramdam ko'y wala nang ibang mundo sa labas ng kwartong iyon. Nagising ako sa haplos ng kanyang mga daliri sa pisngi ko. Bumangon ka na, baka makita ka pa ni Trina dito. Bulong niya sa akin. May ngiti sa kanyang labi. Alam kong hindi iyon ang una at huling beses na may mangyayari sa amin. Akala ko pagkatapos na nangyari sa amin ni Ma'am Olivia, doon na matatapos ang tukso. Pero hindi ko inakala na may isa pang taong hindi ko dapat maramdaman ng ganito. Si Trina. Mula nang naging mas malapit ako kay Ma'am Olivia, napansin ko nag-iba rin ang kilos ni Trina. Hindi ko alam kung napapansin niya ang mga palihim na kilos ng kanyang ina. Pero sa tuwing magkakasalubong kami, ramdam ko ang kakaibang init sa kanyang tingin. Mas naging madalas ang paglapit niya sa akin. Ang mga pabirong pagdikit ng kanyang braso sa akin kapag magkasama kami sa sala. At ang pagyakap niya sa akin nang wala namang dahilan. Isang gabi, nag-aayos ako ng mga gamit sa storage room. Dumaan si Trina at tinanong kung anong ginagawa ko. Sinabi kong inaayos ko lang ang mga lumang kahon na iniutos ni Ma'am Olivia. Pero imbis na umalis, pumasok siya sa loob at nagsimulang tumulong. Habang pinagtatawanan namin ng mga lumang litrato at gamit na nakita namin, hindi ko na malaya na sobrang lapit na pala namin sa isa't isa. Nagkatitigan kami. Ilang segundo kaming hindi gumagalaw at pakiramdam ko ay tumigil ang oras. Hanggang sa dahan-dahan pa siyang lumapit sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga habang lumalapit ang kanyang mukha sa akin. Pero sa sumunod na sandali, naramdaman ko na lang ang kanyang malambot na labi. Masuyo, dahan-dahan, para bang parehong naghihintay kung may aatras. Pero wala. Mas lalong lumalim ang halik namin. Ang kanyang mga kamay ay ipinatong niya sa aking dibdib.
at dahan-dahan akong hinila papalapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Ang mga hininga niyang bumibilis. Unti-unting bumibigay ang aming mga damdamin sa isang bagay na hindi namin kayang pigilan. Hindi ko alam kung tama ba ang nangyari sa amin ni Trina, pero alam kong mula sa gabi ngayon, may nagbago na sa aming dalawa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagtatago at lihim na sulyapan. Sa tuwing nandyan si Ma'am Olivia, nagkukunwari kaming walang nangyari. Pero pag kaming dalawa lang ni Trina, hindi namin mapigilan ang aming damdamin. Ang bawat sandali na kami lang dalawa ay nagiging daan upang muling lumalim ang aming koneksyon. Hindi nagtagal at isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang gumulo sa buhay naming tatlo. Isang gabi, habang palihim akong pumapasok sa kwarto ni Trina, hindi ko na malaya na may matang nakamasid sa akin. Hindi ko alam na si Ma'am Olivia pala ay tahimik na nakatayo sa gilid ng hallway. Nakatingin sa akin na may pagtataka at sakit sa kanyang mga mata. Nagulat kami nang bigla siyang lumapit at pinuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya kami ni Trina sa isang sitwasyong hindi niya kayang baliwalain. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa galit at panlulumo. Hindi ako makagalaw at hindi rin makapagsalita si Trina. Kita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Pinipigilang pumatak ang luha sa mga ito. Para bang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Galit, selos, o pagkabigo. Tahimik ang buong paligid. Si Trina ay hindi makatingin sa kanyang mami. Ako naman, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Alam kong wala nang magandang paliwanag ang maaring sabihin. Sa gabi ngayon, nagkulong si Ma'am Olivia sa kanyang kwarto. Hindi siya bumaba ng hapunan. Hindi rin siya lumabas kinabukasan. Ilang araw siyang hindi nagpakita sa amin ni Trina. Maaga siyang umaalis ng bahay at late nang umuuwi. At sa bawat sandali ng kanyang katahimikan, alam kong may isang desisyon siyang kailangang gawin. Pero hindi ko na hinintay ang magiging pasya niya. Alam kong ako ang dahilan ng gulong ito. At hindi ko hahayaang magkahiwalay o magkagalit ang mag-ina dahil lang sa akin. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog, kinuha ko ang ilan lang sa mga damit ko at ang pinakamahalaga ay ang wallet ko. Tahimik akong lumabas ng bahay. Hindi na ako nagpaalam dahil sa tingin ko ay hindi na kailangan. Wala din akong iniwan na kahit sulat. Sumakay ako ng unang bus papuntang Laguna, ang probinsya namin. Doon ako nanirahan pansamantala, malayo sa gulo at komplikasyon. Ilang buwan ako nagpakalayo-layo hanggang sa dumating ang pagkakataon na makaalis ng bansa. Sa tulong ng tiyuhin ko, nakahanap ako ng trabaho sa Dubai at sinubukan kong magsimulang muli. Ngayon nga Kuya Dax ay nandito na ako sa Dubai. Dala ang mga alaala ng isang nakaraan na hindi ko maaaring balikan. Hindi ko alam kung anong nangyari kina Ma'am Olivia at Trina, pero umaasa ako na sana okay na silang dalawa. Sa huli, natutunan ko na hindi lahat ng tukso ay dapat patulan. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero nasa atin pa rin ang desisyon kung paano natin ito haharapin. Hanggang dito na lang ang sulat ko Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Ako si Alan ng Dubai. At ito, ang true confession ko.